good as dead ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang iginiit ni Manila Congressman Benny Abante kahit pagbobotohan pa ang naging desisyon ng House Committee on Justice na ibasura ang mga reklamo laban sa Pangulo. Dahil dito, sunod na raw nilang tututukan yung impeachment complaints naman na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa inilabas na desisyon ng House Justice Committee kahapon, insufficient in substance ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa unang complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus, 42-1-3 ang desisyon ng Justice Committee. 42 ang bumotong insufficient, isang pumabor at may 3 nag-abstain. The impeachment complaint of De Jesus, insufficient in substance. Nabasura rin ang impeachment complaint ng Grupong Bayan na inendorso pa ng Makabayan Bloc. Bigo rin ang motion ni Caloocan City Representative Ege Erice na ideklara itong sufficient in substance dahil 7 lamang ang bumoto ng pabor, habang 39 ang bumoto taliwas dito. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Kaya naman, dismayado ang Makabayan Bloc. Tila nag-asta rin daw na abogado ng Pangulo ang ilan sa mga kongresista. Napakahusay na pagpaliwanag po ng ibang mga kasamahan natin, katulad ni na Congressman Erice, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno. Malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. So malinaw po. Mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Pero ang Justice Committee dinepensahan ang naging desisyon. Anila dumaan ito sa tamang proseso. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente, bagkus pagbibigay po ng opinyon ng bawat isa. So hindi mo naman maaalis sa mga abogado na mambabatas na ipaliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. Matapos ang desisyon ng Justice Panel, sunod naman itong isasalang sa plenaryo. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Samantala, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na welcome kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Justice Committee. Patunay raw ito na may due process. Natuwa po siya. Ang sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. Sa programang Storiko naman ng One News, iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may pagkukulang ang House Committee on Justice. Mali po ang intindi at ang ginawa ng komite rito, no? Ang sinasabi, hindi raw napatunayan ng mga complainant at endorser ang aligasyon na may impeachable offense ang Pangulo. Wala raw ebidensya, hindi sapat ang ebidensya, and so on and so forth. Habang si Congressman Benny Abante, sinabi sa programang Sa Totoo Lang na good as dead na ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Binasura ng komite, good as dead yan. Yeah, okay. So, ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. but It's good as dead. Kapatid Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.